dial 911, darating sila. Huwag na kayong maghanap ng pulis sa presinto sapagkat ang pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Darating kami sa loob ng 5 minuto. So, rather na sila ay magtatambay dyan, isasarado natin. So, sila ay maglalakad sa kalsada or sasakay sa kanilang mga mobile at ang pinaka-bottom line, palagi sila may mga radyo. Sinabi ko sa kanila, dapat laging may nakikita na pulis. Kailangan ang pakiramdam ng tao, laging may pulis dito. Nararamdaman ng mga tao na safe ng kapaligiran kahit saan Metro Manila, kahit saan magpunta, okay naman. Okay ang palakad ng mga gobyerno natin, mga kapulisan, ayos naman. Mas maganda-ganda naman maraming kapulisan. Nakikita naman natin yung mga pulis dito. Responsive naman sila, active naman sila na nag-aayos ng mga traffic natin dito sa lugar na to. Magandang gabi po sa lahat. Nais ko pong papasalamatan ng Parañaque Police Moonwalk po, si Sir Mata at si Ma'am Suarez po. Na wala pang 3 minutes, andun na po, narespondi na po ang magnanakaw. Nakuha na po yung cellphone. Maraming salamat po sa mabilis na pagre-respondi po. Ayan, ako po yung store manager and yung assistant manager ko po dito sa 7-Eleven. Kami po ay nagpapasalamat sa PCP6 na kay Ma'am Suarez and Sir Matas na maagang pagresponde dito sa 7-Eleven dahil po may shoplifter po kami kanina. Nagpapasalamat po kami sa kanila dahil inassist po nila kami. Pagsubok na nalampasan, kahit minsay di pinanghihinaan, hindi pa rin pagagabi. Kahit mahirap ay ngingiti ang labi, takot at pangamba man ay maghari para sa kaligtasang hindi mawari. Ngunit isa ang sigurado, kayang-kaya to kung ikaw at ako. Sa isang laban, ikaw at ako, para sa inang bayan. Laban ko ay laban mo, laban natin para sa mundo. Kung sa dulo may hindi sigurado, ang mahalaga tayo'y hindi sumuko. Pagtupad ng tungkulin sa pagsulong Nahulog na rin sa kamay ng batas ang 2 itinuturing na high-value drug offenders matapos silang maaresto ng Muntinlupa City PNP sa bisa ng warrant of arrest na isinilbi ng pulisya laban sa kanila. Nakatutok diyan si Patrolwoman Reyna Joyce Dalire. Bilang bahagi ng tuloy-tuloy na kampanya laban sa kriminalidad, matagumpay na nahuli ng Muntinlupa Police ang 2 wanted na sangkot sa illegal na droga. Isa ito sa mga tagumpay ng pulisya ng Warrant and Subpoena Section sa pamumuno ni Chief of Police, Police Colonel Robert Domingo. Unang naaresto noong July 3, 2025 bandang alas 5 ng hapon si alias Daryl na nasa rank 9 ng listahan ng most wanted persons ng lungsod. Inaresto ito sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Honorable Myra Bayot Kiambao, presiding judge ng RTC Branch 203 Muntinlupa City, para sa paglabag sa Section 13 at 14 ng Article 2 ng RA 9165. Kinabukasan naman ng July 4, pasado alas 7:30 ng umaga, nasa kote rin si alias Eni, 49 years old, sa bahagi ng Sukat Interchange, Barangay Sukat. Siya naman ay rank number 8 sa most wanted list ng istasyon at may kinakaharap na kaso sa ilalim ng Section 11, Article 2 ng parehong batas.
Sa kasalukuyan, parehong nasa kustudiya ng Muntinlupa Police Station ang dalawang suspect habang hinihintay ang commitment orders nila mula sa korte. Patuloy ang Muntinlupa Police sa kanilang walang humpay na operasyon laban sa mga taong may pananagutan sa batas. Katuwang ang buong Southern Police District sa pagsigurong ligtas ang komunidad mula sa krimen. Mula dito sa Muntinlupa City Police Station, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Joyce M. Dalire, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Timbog sa isinagawang magkahiwalay na operasyon ng dalawang lalaking wanted person ng Warrant and Subpoena Section ng Las Piñas City Police Station dahil sa mga kasong panggagahasa at pagnanakaw sa Las Piñas. Ipinapakita nito ang gumagana ang sistema ng batas at may ginagawa ang mga otoridad upang panagutin ang may mga kasalanan. Ang paghuli sa mga taong may kasong panggagahasa at pagnanakaw ay nagbibigay ng pag-asa sa mga biktima na makamit nila ang hustisya. Patrolwoman Mary Tony Veva sa ulat. Sa magkasunod na operasyon ng Warrant and Subpoena Section ng Las Piñas City Police Station ay naaresto ang dalawang nakalista bilang topmost wanted person sa nasabing lungsod nitong Huwebes lang. Pasado 2:00 ng hapon sa Receiver Street, CAA BF International Village nang maaresto ang top 3 most wanted na si alias Edgardo, 60 anyos. Dahil sa kaso nitong rape at acts of lasciviousness na may kabuoang piyansang halaga na 380,000 pesos. Samantala, sumunod naman sa kulungan ang sales agent na akusadong si alias Zhao, 25 taong gulang, residente ng Barangay Talon 4 at tinaguri ang rank 6 most wanted dahil sa kasong theft na may inirekomendang piyansa na 120,000 pesos. Ito ay dahil sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng magkaibang korte laban sa dalawang akusado na ngayon ay pansamantalang nasa kustodiya ng nasabing istasyon para sa tamang disposisyon habang hinihintay ang pagpapalabas ng commitment order mula sa korte. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Tony Veva, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Sa magkakahiwalay na operasyon ng mga operatiba, nasa kote ang dalawang most wanted person na may kinakaharap na kasong carnapping at paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakibalita dyan si Patrolwoman Mary Tony Veva. Arestado sa magkahiwalay na operasyon ng dalawang wanted person ng magkaibang lungsod matapos ikasahan ng pulisya ang pinaigting na manhunt operation laban sa mga nagtatago sa batas. Unang naaresto ang rank 7 most wanted district level na si alias Maria, 26 na taong gulang residente ng lugar kung saan siya naaresto, Barangay Pulang Lupa, 1, Las Piñas City. Siya ay inaresto ng tauhan ng Warrant and Subpoena Unit Las Piñas Police pasado 9:00 ng umaga dahil sa kasong Anti-Carnapping Act of 1972 o RA 6539 na may piyansang halaga na 300,000 pesos. Inisyu ito ni Honorable Judge Maria Ludmila de Pio Lim ng Regional Trial Court, Branch 253. Samantala, nasa kote din ng Muntinlupa City Police Station ng Warrant and Subpoena Unit ang station-level top 10 most wanted na si alias Ernesto, 37 taong gulang, nagtatrabaho bilang truck helper at naninirahan sa Barangay Tunasan, Muntinlupa City kung saan siya naaresto. Inisyu ang kanyang warrant ng Regional Trial Court Branch 207 ni Philip Acosta Aguinaldo, ang presiding judge, para sa kasong RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa ngayon, ang dalawa ay pansamantalang nakadetene sa tanggapan ng Las Piñas at Muntinlupa Police Station para sa kaukulang dokumentasyon habang hinihintay ang pagpapalabas ng commitment order mula sa korte. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Tony Veva, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Between June 27 and July 3, 2025, the Southern Police District conducted a series of intensified law enforcement operations, resulting in significant breakthroughs. Authorities seized a total of 2,965,540 pesos worth of illegal drugs and apprehended 47 individuals involved in drug-related activities. In the campaign against illegal gambling, bet money amounting to 5,852 pesos was confiscated.
leading to the arrest of 32 suspects. Simultaneous operations against loose firearms yielded 7 unlicensed firearms and the arrest of 7 individuals. Meanwhile, relentless manhunt efforts and the service of warrants led to the successful apprehension of 82 wanted persons. This accomplishment reflects SPD's unwavering dedication to upholding the law, preserving public safety, and safeguarding the welfare of the community. Na nalampasan, kahit minsa'y di pinanghihinaan, hindi pa rin pag-agapi, kahit mahirap ay ngingiti ang